light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you. And welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between UPC mga kapatid and Baptist mga kapatid. Ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na obedience is essential to have eternal salvation. So again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay I will prove that obedience is essential to have eternal salvation. So affirmative natin dito si Brother Ron at negative naman si Pastor Dino. So sa ating setup ng debate mga kapatid, standard setup pa din to, yung ating 10 minutes na presentation, 7 minutes sa cross. Same din sa rebuttal, 10 and 7, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ganun pa din. So rule number 1, yung ating 20 seconds na pagsagot sa lahat ng tanong. Rule number 2 natin mga kapatid, yung ating close-ended question or categorical. So pili muna bago tayo magpaliwanag. Alam niyo na yan. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung wala kayong maisagot or hindi nyo masagot ng direkta, pwede nyo gamitin ang 10 seconds na pagpapaliwanag. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun ang sasagutin mga kapatid. So kung ang tanong ay sino, magbibigay kayo ng pangalan. Rule number 5, so first time doon lang kayo dapat magtanong, sinilatag ng katunggali, at during second presentation, pwede na kayong magtanong kahit na ano doon. Rule number 6, parusat sa dalawang warning, so minus 1 minute sa time niya. Bihira naman akong magbigay ng warning. Rule number 7, isang objection at isang clarification every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, kasama doon yung pagmumura na alam natin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So rule number 10, pwede kang magtanong ng mga sensitive question or personal question, pero pwede ding tanggihan ng sumasagot. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect ang ating debater, so 7 minutes lamang ako maghihintay.
Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules. Kung ito lang naman ay kinakailangan. Akin pa siya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang moderator, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon, iba pang epekto, dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ang inyong host pala ngayon, syempre Admin Rasha Vista mga kapatid, ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Bro Ron, naka-mute ka? Walang audio? Yes, Mr. Moderator, Yan. sumasang-ayon. Thank you. Pastor Dino, sumasang-ayon ka ba? Sumasang-ayon, hello? Yes, sumasang-ayon po Dinig tayo, ka, moderator. bro Ron. Yes, bro. Sumasang-ayon, bro. Okay, dinig na bro Ron. Okay. At yun din yung kumpirmasyon ni Pastor Dino. Hello? Ayan. So, okay. Okay na bro. So dito tayo mga kapatid, before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience, sa mga hindi nakakilala. At baka pwede nyo ding ikwento kung paano nagsimula ang pag-uusap nito, kung paano ba ito naumpisahan. Ayan. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. So, isang mapagpalang gabi po sa lahat. Blessed evening to all, no? This is Ron of Oneness Apostolic. So, si Pastor Dino kasi ilang beses ko na siyang napapanood. So, hinamon ko lang siya. So, ito noon, bait naman itong kausap. Then, ako po ay isang ordinaryong membro po, mga kapatid. Dito sa topic, mga kapatid, I will prove that obedience is essential to have eternal salvation. So topic malinap, napakalinaw. Kaya nga kumasa si Pastor Dino dito kasi naintindihan naman niya. So sentro ng usapin dito mga kapatid, yung pagtalima na mahalaga upang magkaroon ng eternal salvation. No? So again mga kapatid, faith is already given sa usapang ito. So ang magiging flow ng tindig ng bawat isa ganito. Sa affirmative, faith through obedience to have eternal salvation. Sa negative, without obedience to have eternal salvation. So, yun lang po mga kapatid. In accordance with the topic, focus lang po tayo. Salamat. Okay, so yan yung ating affirmative mga kapatid. Brother Ron, mga kapatid ng Oneness Apostolic. So, dako tayo sa tututol naman. Pastor, pakilala ka. Okay, isang mapagpalang gabi sa atin lahat. Ako po si Pastor Dino Diaz, ang isang tagapagtanggol ng pananampalataya o kilala po na Original Baptist Faith Defender, no? Isa sa Baptist Faith Defenders na kung saan ay tututol tayo sa paksa ni Brother Ron. Sa makatuwid, ang titindigan natin ay faith alone o pananampalataya lamang upang magkaroon ng buhay na walang hanggan o para sa kaligtasan, no? Tutulan natin yung pagsunod o gawa. Ayun, nabuo po ang debating ito noong nagkaroon kami ng debate ni Brother Noel, no? Doon po sa papasi kung ito ba ay biblical, at nakita natin sa comment section at hinamon tayo ni Brother Ron at agaran naman ho nating tinanggap ang kanyang hamon. Hindi po ito dahilan o hindi po ito gagawin upang magkaroon ng kayabangan, hindi po ito pagmamayabang, kundi ating pag-aaralan at pagnilay-nilayan kung alin ba talaga ang katotohanan. Basta ang posisyon natin ngayon, tututol tayo sa paksa. Ayan po, magandang gabi at God bless po sa atin lahat. So mga kapatid, umpisa na natin ang ating debate at kung gusto nyo mga ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ha. Pwede din kayo mag-comment dyan mga kapatid dahil mamaya babasahin ko ang inyong mga reaksyon sa nagaganap na debate. So, bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag si Brother Ron sa kanyang patutunayan na obedience is essential mga kapatid to have eternal salvation. Brother Ron, your time starts now. Salamat.
Okay, salamat Mr. Moderator, no? So, malinaw ho mga kapatid, ha? So, base sa paksa, ang pinag-uusapan natin yung naligtas dahil tumalima. Ang hindi natin pag-uusapan, yung tapos ka ng maligtas sa kakatatalima. Ibang usapan yun mga kapatid. So again, uulitin ko po, given na po dito yung pananampalataya. So, ang biblical faith, may kaakibat talaga yan na pagtalima. Ang titindigan natin dito, yung sumasampalatayang tumatalima, naligtas ang tao. Hindi yung tumatalima na walang pananampalataya, walang pagtutol sa magkabilang panig na pareho kaming nananampalataya. Magkaiba lang kami ng views doon sa pagtalima. So clear yan mga kapatid. So unang talata tayo mga kapatid, no, at mga kaibigan. So basa dito sa John 3 verse 36. Sabi dito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Uy, sasabihin nila, oy, Brother Ron, ang sinabi dyan, ang may buhay na walang hanggan, ay yun yung sumasampalataya. Therefore, kailangan ba natin mag-conclude dito mga kaibigan na ang sumasampalataya dito, walang pagtalima? Kasi ang topic pagtalima eh. So again mga kapatid, wala tayong tutol sa pananampalataya. Given na kasi yan. The question is, ang totoong nananampalataya ba, naligtas ba sa pagtalima? O hindi naligtas sa pagtalima? Dalawang option lang tayo ang pagpipilian, no? Kasi dyan sa John 3 verse 36, malinaw naman kaibigan na ang nagsasalita dyan si John the Baptist. Ang kausap niya, yung follower niya. Obvious, nananampalataya, yun. Correct? So, dito na tayo sa second clause. Dito sa second clause mga kapatid, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi puot ng Diyos ang sumasa kanya. Ibig sabihin, ang puot ng Diyos makakamtan ng isang hindi nagsisitalima. So, ibig sabihin ng sasabihin ng iba, hindi naman sinabi dyan na ang hindi nagsisitalima ay hindi makakamit ng buhay na walang hanggan. So, pairanin natin ang duhay ka mga kapatid, no? Alangan naman na two statements contradict each other. So, bagsak talaga sa syllogism, mga kapatid. So, alangan naman magkakaroon ka ng everlasting life o eternal salvation at the same time, kinapupuutan ka ng Diyos. Dahil sumampalataya kang hindi pa tumalima. Sabihin naman ng iba, ang estado ay hindi pa tumalima. Iba ba ang estado ng hindi pa tumalima kumpara doon sa hindi talaga tumatalima? Again, ang pinag-uusapan natin dito, state of obey. It is an act or instance of obeying or quality or state of being obedient. Synonym yan, submission, surrender. To surrender to God, submission to God. Therefore, ang estado ng hindi pa tumalima at ng hindi talaga tumalima, still the same. Kasi may parehong root word, obey, not obey. So, still disobedient yan mga kapatid. Kasi, yan ang estado ng hindi ka pa tumalima, still disobedient. Kahit pa sasabihin mo na gawain niya ng ligtas. Therefore, naligtas ka sa condition, hindi ka pa tumalima. May everlasting life ka, at the same time, pinapupuutan ka ng Diyos. Ganun ba mga kapatid? Ngayon, ikalawang talata, Hebrews 5:9. Sabi dito, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Ang topic malinaw. Kaya nga kumasa si Pastor Dino dito eh. Ang topic, I will prove that obedience is essential to have eternal salvation. Pasok ba sa topic mga kapatid? Ang eternal salvation, para yun sa mga nagsisitalima sa Kanya. Sasabihin ng iba, kaya nga tumalima kasi ligtas na. To have eternal salvation,
You need to obey Jesus Christ. Yan ang punto dyan, mga kapatid. If you not obey yet, therefore, you haven't yet eternal salvation sa kondisyong hindi ka pa tumalima, correct? So, pipilitin nila, kaya nga tumalima kasi ligtas na. Remember, mga kapatid, take note. Hindi kayo naligtas sa obedience to Christ. There is a gap. No? You are saved without obedience. At hindi sinabi sa talata na siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga hindi pa nagsisitalima sa kanya. Hindi pa. Kasi ang obedience sa inyo, resulta eh. So, sabi ni Pablo, Brother Ron, doon sa Romans 1:16, ang gospel of Christ is the power of God unto salvation to everyone that believe. Ayan naman pala, believe lang pala ang kailangan. Wala daw pagtalima dito. I'll tell you, hindi natin pwedeng ihiwalay ang faith doon sa obedience. Kapag tinanggap natin ang gospel, may kaakibat talaga yun ng pagtalima, mga kapatid. May ebidensya ako, mga kapatid. So, parehong Pablo ang nagsasalita. Sabi dito sa ikalawang Thessalonica, chapter 1, verse 8 to 9, sabi dito, na maghiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo. Meron. Hindi nagsisitalima. Again, doon sa verse 7, nakasulat doon, nagniningas na apoy. Maghihiganti. So sa verse 9, na siyang tatanggap ng kaparusahan ng walang hanggang kapahamakan. Everlasting destruction. So, again, ang pinatutungkulan natin dito, yung condition na naligtas kayo na wala pang pagtalima. Alangan naman sumasampalataya kang ligtas na walang pagtalima, may eternal salvation ka, at the same time, you have everlasting destruction? Imposibleng mangyari yun. Therefore, ang obedience is essential to have eternal salvation. Hebrews 5:9. Ang genuine faith talaga ay may kaakibat talaga yan na pagtalima bilang totoong ligtas. Correct? Kasi, sabi kasi ng ibang baptist, ang tunay na ligtas tumatalima. So, pero resulta daw yun. Ibig sabihin, may gap talaga. May gap talaga ang pagligtas sa Diyos sa inyo. Kasi hindi pa kayo tumalima, ligtas na kayo. So, therefore, ang conclusion dan, may eternal salvation ka at the same time may eternal destruction ka. Kinapupuutan ka ng Diyos. Kasi ang hindi tumalima at ang hindi pa tumalima, it is the same state, is the same estado ng hindi nag-obey. Kaya nga may root word na not obey. So, the same dito, mga kapatid, no? Sa 1 Peter 4:17, dito, obey not the gospel na nakasulat dito. So, katumbas yan ng not believe o not obeying doon sa John 3 verse 36, mga kapatid. Na, which is katumbas din doon sa 1 Peter 2:7. Disobedient. So, base dito sa, sa Strong G544. Disobedient talaga. So, therefore, ang tunay na ligtas, sumasampalatayang tumatalima. Ang sa inyo, naligtas kayo, sumasampalataya, wala pang pagtalima. Malinaw ang sabi ng John 3 verse 36. Malinaw, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Alangan naman, sumasampalataya ka, hindi ka
tapos hindi ka tumalima, alangan sumasampalataya ka, at the same time, ang puot ng Diyos ay sumasayo. So, ang Biblia ho, malinaw na ang obedience, ang pananampalataya, may kaakibat talaga yan na obedience. Kasi nakasulat yan eh. Okay. Salamat. Okay mga kapatid, so pasensya na walang warning kasi medyo ano ako doon sa kanyang presentation. So mga kapatid, dako tayo sa ating 7 minutes na cross. Sir Dino, proceed bro. Okay. Una kong tanong bro, una kong tanong Yes. sa'yo, yun bang sinabi yung pagtalima or pag-obey? Dahil ba may command? Yes or no? Of course, paano ka ba uubay kung walang nag-utos sa iyo? Sino bang tatalimahin mo, sarili mo? Siyempre ang sinasampalatayan mo. Kasi imposible naman pastor na sumasampalataya ka sa tagapagligtas tapos ang inuutos ng tagapagligtas hindi makakapagligtas. Imposibleng mangyari 'yon. Next question. Okay, next question. Okay, sa John 36, command ba yan or declaration? Siyempre, declaration. Malinaw Okay. naman eh. Ang topic natin, obedience. Alangan, walang declaration pero may obedience. Siyempre, may obedience ang pinag-uusapan natin dito. Ano bang qualification na hindi tumalima? Kinapupuutan ng Diyos. Malinaw yan, nakasulat yan. Next question. Okay. Pinagpipili kita kung yan po ba ay command or declaration. Ang sabi mo, declaration. So, i-confirm ko sa'yo, so tama yung sagot mo na hindi yan command, kundi yan ay expressions of declaration. Tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? Categorical. Of course, yes. Kasi Okay. ang pinag-uusapan natin, ang pagtalima. Regardless declaration o command yan, ang pinag-uusapan natin, pagtalima. Alangan sa Hebrews 5:9, hindi yan command. Tapos declaration pa. Ibig sabihin, hindi natin susundin si Jesucristo para magkaroon ng eternal salvation? Oh my God. Next question. Brother Ron. Yun bang declaration ay command ba yan ayon sa Greek na ginamit yan? Yes or no? Of course, yes. Kasi pagtalimang pinag-uusapan natin. Ano ba ang disobedient, pastor? Yan ba ay qualification ng isang tao na hindi talaga tumalima? Hindi siya tumatalima sa sinasampalatayan niya? Yes. Kasi hindi siya tumalima eh. Disobedient, pareho na doon sa 2 Peter, 1 Peter 4:17 yata. At saka 1 Peter 2:7. Disobedient nakalagay dyan. Okay. Sabi mo, ang command, ang declaration ay same definitions of command. Tanong, ano po ang Greek word ng salitang command? Brother Ron. Sa ngayon, Mr. Moderator, wala akong mailatag na Greek Okay. about sa command. Next question na. Okay. Wala ka pang nilatag. Okay. So, dahil sabi mo ay declaration yan at same command, tanong, anong dictionary ang ginamit mo bro na ang command ay same definition ng declaration? Anong dictionary? Magte-10 seconds na ako, Brother Rasha. Go ahead. No? Wala akong sinabi na synonym ang command at saka declaration. Ang sinabi ko, ang pagtalima ang pinag-uusapan natin, declaration man yan o obedience. Okay, next question. Okay. Yun bang obedience ay activity ba yan? May gagawin ka ba? Yes or no? Yes, may gagawin ka talaga. Kasi paano ka magsasampalataya? Paano ka susunod kung hindi ka inutusan? Next question. Okay, ayon sa John 3, next question. Ayon sa John 3:36, ano yung gagawin dyan? Yung obedience, kasi gawa yung obedience sabi mo, ano ang gagawin dyan sa John 3:36? Ang gagawin sa dyan, pakiulit na lang, ano yun? Okay, ayon sa John 3:36,
Ano ang yung obedience sabi mo ay gawa. Yes. Sa John 3:36, ano ang gagawin diyan? Ano ang gagawin sa John 3:36 na nasusulat? I-clarify ko na muna, ano ang gagawin para ano? Kasi Ito, clarification, depende yan kay Pastor Dino, ha? Pastor Dino, ika-clarify mo ka ba? Wait lang. Malinaw kasi ang question ko, moderator, yung salitang obedience, sabi niya. Sa Okay. tanong ko doon sa salitang obedience, ayon sa John 36, ginamit yung obedience, sabi mo. Ano ang gagawin diyan, yung salitang obedience, ano ang i-obey diyan na nasusulat sa John 36? Ano daw yan? Ah. okay, ang nakasulat kasi dito, ngunit ang hindi tumatalima. So, babase lang ako sa nakasulat. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang sumasa kanya. Ibig sabihin, kailangan tayong sumunod doon sa anak ng Diyos. Okay? So, ano ba ang sinasabi ng anak ng Diyos? Next question. Base sa aral ng Next mga question. So apostoles. sa makatuwid, ang nakalagay diyan ay hindi tumatalima. Ang Yes. nakalagay diyan ay hindi tumatalima at hindi pagtalima. Tama ba yung sagot mo na yun, bro? Yes or no? Yes or no? Yes, Yeah. kasi Okay. sabi dito, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. So, saan ka ba dyan? Tatalima ka o hindi ka tatalima? Kasi kung tatalima ka, puot ng Diyos ang sumasa iyo. Dito naman sa gawa. Next question. Next question, ayon dyan, anong gawa ang talimahin? Ayon sa John 3:36, anong gawa ang talimahin dyan? Tatalima ka doon sa anak ng Diyos. Siyempre, kung ano ang sinasabi ng anak ng Diyos, susundin mo. Next question. Okay. So sabi po okay, 1 minute. Sabi po doon, kung ano po ang sa anak ng Diyos ay talimahin mo upang ikaw ay maligtas. So ang anak ng Diyos ay nagpapako sa cross. Ikaw ba ay ipinako na sa cross, bro? 10 seconds, that is a red herring for me, Mr. Moderator. Kasi hindi ko naman sinabi na magpapako din ako sa cross. So ang punto ko dito, 10 kung seconds. ano ang Next sinasabi ng anak ng Diyos, Next tatalimahin question. mo. 10 seconds. Next Okay, question. next question. Sa lahat ng talata mo na nabasa na hindi naman nakalagay doon na magtalima upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, tama ba yung talata mo na yon na wala namang may nakalagay doon na tumalima upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tama yung talata mo o mali, categorical? Ang nakasulat, tama. Ta- Kasi, Okay. okay, Tama tama ang nakasulat, Pastor. Kasi ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Alam nga naman, sasabihin mo sa akin na sumasampalataya ka, may buhay na walang hanggan ka. At the same time, kinapuputan ka ng 7 Diyos. minutes time na. Tama Okay, so ba yun? dyan, nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. Dako tayo sa ating first presentation ng affirmative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Emmy Alfonso. Ito daw yung inaabangan niya. Shoutout sa kanya. Shoutout din kay Jex Reboso. Good evening po, Pastor. Shoutout din kay Pastor Crisincio Bertodazo. God bless, Pastor. At dito din kay Gio Medo. Paano pag hindi naka-obey, hindi ka save, wala kang eternal salvation. Shoutout din kay Bro MJ Dagao. God bless you, Pastor Dino Diaz. At sabi ni Jason Donaire, United Pentecostal Church yata. Shoutout din mga kapatid kay Arnaldo Celeso de Mateo. Policy question. Shoutout din kay Paharon Faith Anahaw mga kapatid. Sabi niya tama, eternal life is salvation. Sabi ni Gio, great question Sir Dino. Tumatalima kasi naipako ka na ba sa krus? Sabi mo tumatalima para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ha ha ha. At mga kapatid, dako tayo sa kay Pastor Dino bilang negatibo. Pastor, your time starts now. Alright, tayo negative. Ang ibig sabihin, pamamalian natin ang nilatag ni Brother Ron. Ang tawag po doon ay circular argument. Kung ba circular argument, yung paikot-ikot lang at pabalik-balik without construction, right? Construction, no, ng argument. So ngayon, nakikita po natin, no, gumamit siya ng John 3:36, Hebrew chapter 5 verse 9, and Thessalonica. Wala, lahat po doon, walang nakalagay na magkaroon po ng buhay na walang hanggan pag ikaw ay tumalima. Kung ang tumalima ay gawa, kako, kaya naipit siya dito sa John 3:36, bigyan natin ng DN,
John 3:36, no? Sabi doon, ang nakalagay ika ay not obeying, hindi obeying. So tama pala yung sagot niya na hindi obeying nakalagay doon, kundi not obeying. So, kung titingnan natin, sabi ko, yan po, nag-o-obey ka para maligtas dahil ba sa command, yes or no? Bakit po? Susunod ka lang kung uutusan ka. Okay? Susunod ka lang kung uutusan ka. Hindi ka susunod kung hindi ka uutusan. Parang ganito, Brother Ron. Ang declaration po ng Diyos, si Jesus ay anak ng Diyos. So doon si Jesus ay anak ng Diyos. Anong sinunod doon? Wala. Yan tawag ng expression. Ang tawag doon po, expression of declaration through appointment. Mali ka. No? Expression of declaration, which is in John 36, yan po ay expression na acceptance at saka rejection. Ron, kaya nga po ang King James, ginamit po, tinanong kita sa Greek kanina kaya tinanong kita sa Greek kanina, yan lang, sabi mo, palusot, wala ka pang nilatag. No? John 3:36, tingnan mo, kaya nga ang King James maganda tingnan mo, Brother Ron, John 3:36, ang sabi po dito, he that believeth on the Son, everlasting life, and he that believeth not, no? Ang nakalagay, believeth not, hindi obeying. Ginamit sa ibang saling obeying, kasi nga, brother, that is expression of declaration. That's not command. Kaya tinanong kita kaya no Greek ng command Kasi talagang manakot ka dyan pag binanggit mo ang command na hindi nakalagay dyan. Gets? Ngayon, sa mga talata po wala. Ang tawag ay circular of argument, ikot-ikot, di mo alam kung saan po ang, hindi mo alam kung saan po ang patutunguhan ng argumento. Bakit? Mukhang hindi prepared si brother nasa kanyang argument, pero matagal naman ito, kaya nag-extend po kami, at umasa po ako nakapag-prepare po siya. Ngayon, dahil refuted lahat, wala pong may nakalagay talaga na naligtas sa pagsunod. Punta ka sa command bro, tandaan po natin, ang gawa, bunga yan. Bunga yan ng pagkaligtas. Hindi po yan tawag na cause. Yan po ay effect or result, fruit. Yan po mga termino. Paggawa. Ngayon, ang tawag na ito, ginamit po sa Isaiah chapter 64 verse 6. Kasi sabi niya, ang obedience daw po ay gawa. Kung ang obedience ay gawa, sabi po dito sa Isaiah chapter 64 verse 6, ang sariling gawa o katwiran ay maruming basahan sa harapan ng Panginoon o Panginoong Diyos. So paano magiging righteousness sa iyong gawa mo? Magiging righteousness lamang ang gawa kung result na yun ng pagkaligtas. Bakit katwiran na ni Kristo? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Laging naging bago. Naging bago ka kasi meron kang old sinful nature before, naging bago ka, which is na kay Kristo ka na. Okay? In Christ ka na, Brother Ron. Yung maling pagkaunawa mo doon, tandaan po natin, ang gawang mabuti ay result. Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. In verse 8, saved na past tense, and ang sabi doon, for by grace are you saved through faith, not of ourselves. Hindi ka daw ubi, Kasi pag ubi, involve ang self. Paano ka mag-ubi without involving yourself? Okay? So ngayon, sabi po doon, for by grace are you saved through faith, not of ourselves. It is a gift of God, not of works. Yung works doon, bro, obedience, ergon. Patay ka doon. Nagkaroon po talaga, na-clarify po ni Paul, yung faith at saka works. Kitandaan po natin, iba kasi, tandaan mo, iba po ang sender, commander, at saka yung consignee. No? Consignee, it means recipient, tagatanggap. So yung tagatanggap, may mga terminong ginagamit sa English Anong tawag nito? Ay passive reception, no? Yan ang pagtanggap na hindi involved ang gawa, labas ang gawa. Okay, Brother Ron?
Ngayon po, magpipresent po tayo, refuted Hindi niya naunawaan. Ngayon, bakit mali, no? Ang tinitindigan ni Brother Ron na ang good works ay ang obedience o ang works o ang gawa ay necessary para magkaroon ng buhay na walang hanggan para sa kaligtasan. Although may pagka-redundant yung paksa at napaka-tricky, no? Pero dalhin natin sa tamang konsepto sapagkat ang argument ay pikot-ikot lamang. Ngayon, tandaan po natin, bakit mali ang tinitindigan ni Brother Ron? Number 1, naniwala tayo na faith alone o hindi pagsunod sa mga gawa, kundi pananampalataya lamang, faith alone. Justification by faith, not of works. Yan ang number 1 natin. And Romans chapter 3 verse 28, nag-i-emphasize po ito sa Bible. Tandaan po natin, no? Specifically, clearly states that a person is justified, declared, bro, as righteous by faith, apart from any works or deeds. Yan ang malinaw. It underscores idea that human efforts cannot earn salvation. Ang bilis Number 2, salvation as a gift in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Bilisan na natin. Naka-highlights po dito yung concept ng salvation as a gift from God sa Ephesians chapter 2, 8, 9 na nasusulat po yan na ang salvation na tanggap through faith, which is itself a gift from God and not a result of any actions we take. Bro, number 3, faith credited as righteousness. No, tingnan po natin sa Romans chapter 4 verse 5, makikita po natin dito, even to those who are ungodly, this point, no, uses Romans chapter 4 verse 5 to show that it is faith, not of works, that makes one righteous in God's eyes. Yan talagang nasusulat sa Biblia. Number 4, no justification by the law. In Galatians chapter 2 verse 16, reinforce the idea that adhering to laws cannot justify a person. No? Asserts that no one is justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. Malinaw po talagang nasusulat sa banal na kasulatan na ang tao naligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya na apart from the good works or deeds ang nakalagay sa talata or laws. Kaya nga po yung laws na sinasabi mo, yung commands nga doon sabi mo, hindi commands ang John 3:36. At sabi mo rin, yan po ay declaration. Walang declaration. Ang declaration sometimes, ginagamit po yan, expression. Kaya ginamit po sa KJV, which is magkatulad sila ng definition po dito sa aking Tyers Lexicon Greek, na yan po ay acceptance, no? Acceptance at saka rejection. Termino obedience, hindi po siya, no, literal, bro, na pagsunod na gawa, kundi yan ay expression of declaration, no, ng acceptance and rejection. For example, ginamit obedience, humihinga ka. So ano yung gawa doon? Kung yun ay activity. So ibig sabihin, maligtas o huminga lang tayo, ligtas na. Kasi obey naman yan, hindi na tayo magpabautismo, hindi na tayo sumunod sa 10 utos. So mali ang pagkaunawa sa Biblia. Okay? Mababasa po natin, tingnan mo Brother Fernando, Bro Ron, sorry, sa 1 John chapter 5, 1 John chapter 5 verse 11 to 13. Ang sabi po dito ay malinaw. Ito, basahin natin. Siguro sa 13 na. Isinulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. Wala na. Okay, dako tayo mga kapatid sa ating first cross ng ating affirmative. Brother Ron, your time starts now. Okay, so unang question ko sa iyo. Premise hindi na tayo nalalayo sa topic. Yes, bro. Unang question ko.
kapag ba tumatalima, meaning hindi totoong nananampalataya, yes or no? Yes. Bakit? Meron namang tumatalima na hindi talaga sa Diyos. For example, yung nasa 2 Peter chapter, at dito na lang sa Juan 6, 60 to 71, sila din naman ay mga false Christian. Sumusunod sila kunwari, pero hindi talaga totoo. At mababasa din natin sa unang Juan, ano ba yun? 2:19 ba yun? Na dati natin silang kasama. Okay, next question. So, ibig sabihin, ang tunay na nananampalataya para sa iyo ay hindi talaga tumatalima. Correct? Ang Kasi- sumasampalataya, okay, objection mo na. Anong objection? Kasi out of topic hindi tayo doon sa sumasampalataya na. Kundi doon tayo paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon tayo sa sasampalataya, hindi sumampalataya na. Kaya ang topic ay Counter. next question. Okay. Counter. Out of objection, out of topic. Counter, Mr. Moderator, kasi malinaw yung unang tanong ko, sumusunod lang ako, follow-up question, kasi unang tanong ko sa kanya, kapag ba tumatalima, meaning hindi totoong nananampalataya? So, sagot niya, no. So, nag-follow up ako ng, sagot niya, yes pala. So, nag-follow up ako. So, ang tunay na nananampalataya para sa iyo ay hindi talaga tumatalima. Yes or no? Ang linaw. Okay. Sumusunod lang ako, Brother Asya. Okay, so I think Kaya sabi ko, wait lang. Judgment muna okay, bro. tayo mga kapatid. So, ang judgment natin dito, I think follow up ito sa naunang tanong. However, pwede namang sumagot si Pastor Dino dito ng 10 seconds no, kung talagang merong problem dun. okay, moderator, sabi kasi doon, tunay na sumampalataya na. So, mga ligtas na po yan. Kaya sabi ko, ang stand namin dito bro, ay resulta na yun. Kaya nga sabi ko, next question. Ang paksa, to So, have. Hindi po to result. Okay, next Yes, question. no. Next question nga. Next question pala. Yes, So, ito. kasi out of topic. Next question. Out of topic para sa'yo. So ito, Yes. parehong estado ba yung hindi pa tumalima at hindi tumatalima? Yes or no? Parehong estado yung... Pareho lang naman Hindi. yun. Okay. Yeah, good. Okay. Ibig sabihin, hindi ka pa nakatanggap ng eternal salvation sa estadong hindi ka pa tumalima? Ito po aking Base sa- sagot. Wait lang, hindi pa tayo. Ito sagot natin. Wait Yes lang, or no? Pastor Dino. Bro Ron, parang hindi ka pa tapos bro. Pabuo mo na ng buong tanong bro. Para... Hello, Sige bro, pabuo mo na ng tanong. teka lang. Hindi tayo nalalayo sa sa topic. Nag-follow up question ako sa iyo. Ibig sabihin ba hindi ka pa nakatanggap ng eternal salvation sa estadong hindi pa tumalima? Yes or no? 10 seconds. Proceed. Palasi. Okay. Kung titingnan po natin kasi, nakatanggap kami ng buhay na walang hanggan, hindi po basis ang pagtalima ng activity o pagsunod Next sa question. mga kautusan. That is passive reception. Next question. Next question. Okay, next question. Uulitin ko ang topic, I will prove that obedience is essential to have eternal salvation. So since parehong estado pala, kung i-apply ko sa iyo, nung sumampalataya kang ligtas na hindi ka pa tumalima, sa kondisyon yan, hindi pa tumalima, ibig sabihin kinapupuutan ka ng Diyos? Yes or no? Base sa Hindi. base sa talata. Eto sagot natin, hindi na. Bakit po? Kasi nga, in Romans chapter 1, verse 17, nandun yung righteousness niya sa faith. At si Abraham po doon, ay hindi sa pagsunod na tanggap ang katwiran po ng Diyos. Kaya nga po, ang paksa, I will prove, hindi mo na prove. Next question, please. Next question. So paano yan yung naligtas ka na hindi pa tumalima at negative ka sa topic na tinitindigan ko? So ngayon, obedience is essential to have eternal salvation. So tanggap mo na naligtas ka, hindi ka pa tumalima. Yes or no? Yes. Yan yung nababasa po natin sa Roma chapter 4, verses 9 to 12, yung faith alone doon, bro. Oo. Natanggap po ni Abraham yung katwiran o righteousness ng Panginoon without the deeds of the law. So,
yan yung pinakamalinaw sa talata. Wala kang mababasa na matatanggap mo sa pagsunod sa mga kautusan. Kaya nga walang command. Okay, Next question. sige, susundan kita doon sa Ephesians 2. Yung not of works dito sa verse 9, kabilang ba dito ang pagsunod sa bautismo? Yes or no? Yes, kasi general pong pagkasabi po doon, sabi doon, for by grace are you saved through faith, not of ourselves. Yung selves doon, bro, exclusive or involved ang sarili mo doon sa self na yun. So, hindi nga daw doon, not of works, ergon, general obedience. Mga gawa, activities. So, ang bautismo activities, so hindi ka doon naligtas, sabi ni Apostle Paul. Next question. So ang bautismo pala sa iyo, work of man's own righteousness. Tama, mali? Works of man's own righteousness. Yes. Mali. 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 Wala kang mababasa na ang bautismo ay man's righteousness at wala kang mababasa salvation, no? Ang bautismo sa tubig. Wala kang mababasa na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan dahil sa water baptism para sa kaligtasan. Wala kang mababasa. So, ibig sabihin pala, kung wala kang mababasa ng water baptism is may magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ibig bang sabihin, mali na ang pagsunod sa water baptism upang maligtas? Napakamali sapagkat wala doon nakalagay na magpabautismo ka upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan para sa kaligtasan. Bakit, bro? Suntukin mo talaga si Pablo sa sinabi niya, for by grace are you saved through faith, not of ourselves. Involved ang sarili. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first part ng ating debate. Dako tayo sa ating rebuttal, pero bago yan, shoutout muna mga kapatid kay Paharon Anahaw, kay Kuya Ken, sabi niya Amen Pastor Diaz. Shoutout din mga kapatid kay Carl, indeed, sabi niya Gio Medyo, pag ang pagtalima gawa, ipit ka doon Ron, hindi sa gawa makakamtan ang eternal salvation. Shoutout din kay Pastor Iggy Boy Kilat. Shoutout din mga kapatid dito kay Cliff Kalamba, lupit ni Pastor Dino, congrats. Shoutout din mga kapatid kay Emi Alfonso Caso Dino Diaz, may verse na kay Kristo ang buhay na walang hanggan, kaya dinidiin din na ang pagtalima kay Kristo ay magkaroon ng eternal life, patama na lang. Shoutout din mga kapatid dito kay Carl, sabi niya contextual and proper grammatical interpretation system, not referring to obedience as work but by believing. Shoutout din mga kapatid kay Clef, ito ang nagustuhan ko na debate doon. Kay Pastor Dino, ang galing magpaliwanag at ang galing sumagot yan, talagang ang gusto ko sa kanya, kaya believe na ako na walang makakatalo kay Pastor Dino. Shoutout din mga kapatid dito kay hanap tayo ng iba. Pastor Aladin Gregorio mga kapatid. Congrats Pastor Dino Diaz. Laglag talo na si Ron dyan. At shoutout din kay Angel Dance. Shoutout daw. Ayan. Shoutout sa'yo. At kay Arnold De Mateo. Kakatawa tong Osas Believers. So mga kapatid, Bro Ron, proceed ka bro sa rebuttal. Okay, so muli isang magandang gabi po sa lahat, no? So malinaw naman mga kapatid, no? Ang topic natin, I will prove that obedience is essential to have eternal salvation. Tapos may talata ako mga kapatid. Hebrews 5:9. Sabi ni Pastor Dino, ito daw ay circular argument. So ang linaw naman nakasaad doon sa Hebrews 5:9. He became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Regardless declaration o command, ang linaw, unto all them that obey him. Magkakaroon ka ba ng eternal salvation kapag hindi ka nag-obey? Siyempre hindi, Pastor Dino. So ngayon, ang na-misuse lang talaga itong Ephesians 2:8 kasi tinanong ko siya kung yung sa version not of works, yes daw, kabilang daw doon ang bautismo. Doon pa lang sa context, Pastor Dino, by faith and not of works. Automatic, yung not of works, walang kinalaman yung sa pananampalataya mo. Yung bautismo, may kinalaman yan eh.
Kaya ka nga nagpabautis, kaya nga kayo nagpabautismo kasi nananampalataya kayo. Tapos, dinidiin mo doon sa not of works ang pagsunod sa bautismo. O, ano pala ang alangan naman sa verse 9, not of works, at the same time, kabilang din doon sa verse 10 ang na good works yung bautismo. Alangan naman, ganyan ang conclusion nyo. So, ito tinanong kita, kapag tumatalima, meaning hindi totoong nanampalataya. Sabi mo, yes. So, kapag ikaw, hindi ka nagdadalawang isip na nagsabi ka ng yes, ibig sabihin, kapag hindi tumatalima, hindi totoong nanampalataya. Yun. Ni-rephrase ko lang. So, alangan naman, parang ano ba, contradict yung statement mo. So, ibig sabihin, ang tunay na nanampalataya para sa'yo, hindi talaga tumatalima. Yung aral ng baptist, ang tunay na sumasampalataya, tumatalima. Kasi resulta. O ngayon, kung sabi mo, ang obedience ay bunga. O ngayon, babalikan kita. Kung wala kang bunga, ligtas ka pa rin. Masasabi mo bang ligtas pa rin? Ligtas ka pa rin? Kahit wala kang resulta? Sasabihin na naman ninyo, yes. O, kayo ang may circular argument. Circular argument. Hebrews 5:9. Ang linaw doon. Tapos, dito sa John 3:36, wala namang tayong pagtutol doon sa nakasulat, not believe. Ano bang sa commentary, not obeying, nakasulat doon? Alam ko, aware ka niyan. Oh, alam ko, aware ka niyan. Ibig sabihin, kailangan mong tanggapin na nagkaroon ka ng eternal salvation at the same time, kinapuputan ka ng Diyos. At the same time, may everlasting destruction ka. Ganyan ba ang tunay na ligtas? Sa kondisyong hindi pa tumalima, Pastor Dino? Di ba? So, ang aral mo, parang ganito. Kasi hindi daw makapapagligtas ang pagsunod kay Hesukristo. Ano bang sinabi doon sa Hebrews 5:9? Ang linaw hindi mo kaya pamalian yan. So, lalabas, ganito ang conclusion ko sa iyo. Kung gusto mong maligtas sa tagapagligtas, hindi ka muna tatalima sa Kanya. Sabi mo, Lord, thank you for saving me. Focus lang ako sa iyo. Hindi muna ako susunod sa iyo. Sa utos mo, ligtas mo muna ako, saka na ako susunod. Tapos sasabihin ng pastor niya, magpabautismo ka para maligtas ka. Siya, no way. It's optional. Hindi yan makakapagligtas. Tiruin mo, nananampalataya ka sa tagapagligtas, pero ang sinasabi ng tagapagligtas, hindi makakapagligtas. Ano ba kasi ang hirap kasi sa inyo, pinagsasabayin nyo yung God's work righteousness at saka yung man's own work righteousness. Ano bang sinabi sa John 6 verse, pasahin natin. John 6 verse 28. Then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Anong sabi ni Jesus? This is the work of God, that believe on Him who has sent. Ngayon, ang pananampalataya ba, iisipin mo lang si Jesucristo? Kasi faith alone kayo na walang pagtalima. Ano bang? Kaya nga, meron nakasulat sa pastor dito sa Acts yata, na yung ang salita ng Diyos, makakapagligtas talaga yan. Ngayon, kung ang sabi ni Jesucristo, magpabautismo ka, hindi ba yan makakapagligtas? Isalita niya ng Diyos Tapos, kayo, ang topic ko malinaw, ikaw ang gumagawa ng scapegoat. Kasi, pa-ergon-ergon ka, tapos, command or declaration, tapos yung sinasabi doon sa Hebrews 5:9 at saka hindi mo man sa John 3:36 ka lang, yung Hebrews 5:9. Paano 'yon? Alangan
puro ka epistles ni Pablo, ilalabas dyan, cherry picking ka. Parang tinatawag na fallacy of incomplete evidence o cherry picking kasi meron pang nakasulat sa ano ni Pablo. Magko-contradict daw doon. Iproblema nyo na yan. Fallacy of incomplete evidence create a misleading, Pastor Dino. Ano ba ang totoong tunay na ligtas? Siyempre, ito yung tumatalima. Lord Jesus, I believe in you. I will follow you because I believe in you. Magpabautismo ako sa pangalan mo sapagkat naniniwala ako sa iyong pagliligtas sa akin. Ganun ang tunay na nananampalataya. Isa inyo, resulta lang ang obedience. O ngayon, dapat tanggapin mo, Pastor Dino, na ikaw ay may eternal salvation at the same time, everlasting destruction. Kinapupuutan ka ng Diyos sa kondisyon, hindi ka pa tumalima. Kung ang nakasulat pala sa John 3:36, not obeying, so ibig sabihin, ano na, hindi na objective kasi dapat obey ang nakasulat. Diyos ko naman, understandable naman yan. Alangan, sumasampalataya ka, may everlasting salvation ka, at the same time, kinapuputan ka ng Diyos. Nakasulat oh. Diyon tayo magtatagpo sa gitna. Ngayon, ang God works righteousness, yun yung pagsampalataya mo kay Kristo. Ang pagsampalataya ba kay Kristo, walang pagtalima? O ngayon, yung bautismo, ano bang sinasabi ni Kristo? Ang sumasampalataya at mabautismuhan, ano? Hindi maliligtas? Ang salita ng Diyos makakapagligtas. O, basa. Acts 11 verse 14. Na siyang magsasaysay sa iyo ng mga salita na ikaliligtas mo, ikaw at ang buong sambayanan mo. Ang salita ba ng Panginoon makakapagligtas? Related ba ito sa pagtanggap sa gospel and the power of salvation? Acts 15 verse 7, pinakinggan ng hintil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y nagsisampalataya. Ayan, naligtas sila kasi nagsisampalataya sila. Ano ba ang nakasulat? Ano ba ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol? Di ba kabilang ang pagsunod sa bautismo? Nakakapagligtas ang salita ng Panginoon tapos nung sinalita na ng Panginoon ang bautismo, hindi na. Kasi kontra doon sa ergon na not of works. Bautismo doon, not of works. O bakit ka pa sumusunod sa bautismo ngayon? Wala palang kinalaman sa pananampalataya. Malinaw ang konteksto sa Ephesians 2. We are saved through faith, siyempre, not of works. Ibig sabihin, wala yung kinalaman sa pananampalataya, not of works nga eh. Yung works, walang kinalaman yan sa pananampalataya. Kaya nga may good works sa verse 10. Ang bautismo ba, good works? Alangan naman, sasabihin mo, magpabautismo ka tapos hindi ka bautis. Tapos, naniniwala ka sa good works. Sabi na, ligtas na. Ano bang sinabi ng Hebrews 5:9? Ang linaw oh. Hebrews 5:9, si Kristo ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat. Nang nagsisitalima. Ang linaw. Okay. Paksa ko yan. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative. Pastor Dino ng Baptist, your time starts Okay. now. Ang tanong ko bro ay yun bang makakapagligtas? Savior lamang yun o hindi? Savior, siyempre. Ano bang sinasabi ng Savior, Pastor Dino? Alangan naman, sumasampalataya ka sa tagapagligtas, tapos ang sinasabi ng tagapagligtas, hindi makakapagligtas. Next question. Okay. Sabi mo, at tinanong kita kung ang makapagligtas ay Savior lamang yun, yes or no? Sabi mo, yes, Savior. Kung yun ang Savior lamang ang makapagligtas, ang tanong ko sa'yo, yun bang Savior? Person o hindi person? Siyempre, person yun. Kaya nga, inuutosan ka eh. Ano bang sinabi ng person? Yung Savior. Nagsasalita ang Savior. Ano bang sinabi?
ang salita ba ng Savior makakapagligtas? Siyempre makakapagligtas. Kabilang ba doon ang pagsunod sa bautismo? Yes. Next question. Okay. Kung sabi mo, ang makakapagligtas ay Savior lamang. At ang sabi mo, ang Savior ay person at ang Savior ay hindi yan person. Tanong, yun bang yun bang bautismo ay person? Yes or no? Siyempre, no. Kasi alam ko ang nasa isip mo. Yung bautismo, hindi person. Alangan, kaya nga binabalikan kita eh. Nananampalataya ka sa tagapagligtas, Pastor Dino, tapos ang sinasabi ng tagapagligtas, hindi makakapagligtas? Ano yan? Pipi yung ano mo? Panginoon mo? Next question. Sabi mo, ang Savior lamang ang makapagligtas at ang Savior ay person at ang bautismo ay hindi person. So makatuwid, ang bautismo hindi makapagligtas sapagkat ang person lamang, which is Savior lamang, ang makapagligtas. Tanong, tama ba ang sagot mo na yon, kategorikal o mali? 10 seconds, Mr. Moderator. Wala akong pinagpipilian sa Savior at sa bautismo. So, kaya nga ako sumusunod sa bautismo kasi yun ang sinasabi ng tagapagligtas ko. Alangan, nananampalataya ka sa kapagligtas tapos hindi makakapagligtas. Next question. Lahat ba ang tinuturo ng Bible na kaligtasan sa Bible ay tama? Yes or no? Siyempre, hindi kasi may example ako eh kasi Objection, kaya nga, Moderator. bautismo. Pastor, ano yan? Malinaw po ang aking kategorikal kung lahat bang nasusulat sa Bible na tinuturo sa kaligtasan ay tama, yes or no? Okay, so yung yes or no dito, Bro Ron, ready ka na mamili or Magte 10 seconds na ako. Okay, 10 seconds to. Proceed. Kasi hindi mo pwedeng ihalo ang different sequence of events pagdating sa dispensation eh. Doon sa New Testament, ang linaw naman ng after ascension of Christ. Next question, 10 seconds. Next question. So sabi mo ay tama 'yon, no? Sabi ni Pablo dito, sa biyaya kayo naligtas sa inyong pananampalataya, hindi sa inyong gawa. Tanong, tama ba si Pablo sa sinabi niya o mali? Tama siya kasi nakasulat Okay. yan. Mali ang unawa mo. Tama. Alangan ang pag-uumpugin mo yung dalawang Pablo. Isa-isa lang ang Pablo ang nagsasalita eh. Ano bang sabi niya sa 2 Thessalonians 1:8? Ang hindi tumatalima, may everlasting destruction. Kabilang ka ba doon? Next question. Next question. Doon sa salitang obedience, involve ba ang sarili mo sa pagsunod o hindi susunod ang sarili mo sa utos ni Kristo? Involve ang sarili mo kasi nananampalataya ka. Ano ba ang kaya ka nga sumusunod sa sinasampalatayan mo? Kasi nananampalataya ka sa Kanya. Kaya nga in-example ko kanina, Lord Jesus, I believe in you, susundin kita. Kasi naniniwala ako sa pagliligtas mo sa akin, kaya susunod ako, magpapabautismo ako sa pangalan mo. Isasabihin nyo, hindi makakapaligtas. Lalabas nga ang naniniwala ka sa tagapagligtas, pero ang salita ng tagapagligtas, hindi makakapagligtas. Next question. Ang sabi mo, involve ang sarili sa kaligtasan, sa pagsunod. Dahil involve ang sarili mo, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili. Tanong, mali ba si Pablo nang sinabi niya ito? Yes or no? No, hindi mali si Amen. Pablo. Ano lang ang unawa mo? Kaya nga, binasahan kita sa John 6:28, verse 28 to 29, paano malalaman na magagawa mo yung God's work? Doon, ang pagsampalataya kay Kristo. Ngayon, sumasampalataya ka sa tagapagligtas, tapos ang sinasabi ng tagapagligtas, hindi makakapagligtas. Kaboom ka dyan. Okay, next question. Sabi mo, sa kaligtasan involve ang sarili, kamo kanina. At nag-agree ka kay Pablo na hindi involve ang sarili, hindi naligtas dahil sa sarili. So tanong ko sa iyo, tama ba si Pablo nung sinabi niya ito? Nagkakamali si Pablo? Siyempre tama si Pablo kasi Amen. hindi naman siya nag-iisip na katulang iniisip mo na
bautis, kabilang ang bautismo doon. Ang lino ng konteksto, Pastor Dino, na by faith and not of works. Sinabing not of works, wala talagang kinalaman yan sa faith kasi not of works na nga eh. Ang may kinalaman sa faith, doon sa verse 10, kabilang doon ang bautismo na Next question. maliligtas ka. Ang obedience, next question, sabi mo kanina, ang obedience ay gawa. Sabi mo, pagtalima, pagsunod. Sabi po dito sa Ephesians 2:8, 9, sa biyaya kayo nangaligtas, hindi sa inyong sarili, ito'y hindi sa inyong gawa. Tanong, mali ba si Pablo nung sinabi niya nga hindi sila naligtas sa kanilang gawa? Tama ba si Pablo o mali? Walang mali si Pablo diyan kasi nakasulat yan eh. Ang problema kasi dito, yung unawa natin magkakaiba. Ngayon, binabalikan kita, yung not of works diyan, sinasabi mo nakabilang diyan ang bautismo. Ngayon, tanong ko, ba't ka nagpabautismo? Not of works naman kaya. Walang kinalaman yan sa pananampalataya. Ba't ka nagpabautismo? Next question. Next question, sabi mo, tama si Pablo na hindi kabilang ang gawa sa kaligtasan. Tanong, yun bang bautismo, gawa yon o hindi gawa? Gawa ng Diyos yun. Siyempre, sumampalataya ka sa tagapagligtas. Yung sinasabi ng tagapagligtas, makapagligtas talaga sa iyo. Ang sabi ng tagapagligtas, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sa inyo, ang sumasampalataya at hindi mabautismuhan ay maliligtas. Sabi mo, ang gawa, okay. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative. At syempre, dako tayo sa kanyang rebuttal din. Pastor Dino ng Baptist. Your time starts now, bro. 10 minutes. Okay, tinanong po natin, malinaw po mga kaibigan, kung paano nagkabohol-bohol ang circular argument ni Brother Aaron. Hindi mo makikita po yung mga points ng kanyang latag. Kundi sa kanya, paramihan ng talata na wala pong description. Wala. Kumbaga, sabog. Alam mo ba, nagpaputok ka ng Armalite, isang putok lang, marami yung, didusi. Yung didusi, tinatawag na didusi, yung dosi po yung laman niya, yung isang putok lang, pero 12 yung lumipad. Parang ganon ba? Pag baril niya, marami ang tinamaan. Kumbaga, hindi tinamaan yung konkreto na pinupoint. Namimili ka lang, pick and choosing ka lang, hindi mo nalatag. Sabi niya, ang Hebreo chapter 5 verse 9. Naubusan tayo ng oras, Brother Ron. So ngayon, i-refute natin yung pilit mo. Kasi na-debunk ka na doon sa John 3:36. Sabi mo, edit para bagang tabla. Orang ganon ba? Naniwala sa tabla pero hindi ka tatabla. Tapos tingnan natin ha. Tingnan po ninyo, sa Hebreo po mga kaibigan, Hebreo chapter 5 verse 9 ha. Hindi ata nakukuha ni Brother Ron. Hindi utos ito, bro Ron. Yung stand mo kasi na command, utos. Ito po ay declaration, cross-reference sa John 3:36. Ito basahin natin ha. In being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Sino yung nag-obey? Ang tanong, sino yung nag-obey? Ang tanong dito, pasagutin natin, sino bang nag-obey dito? Paano sila nag-obey? Para magkaroon po ba ng eternal life dahil mag-obey? Ito, Brother Ron ha, atras lang ng konti, Brother Ron. Ikaw yung tinatawag natin, pick and choose. Atras po tayo sa verse 3. Verse 3 ha, sabi sa verse 3. And by reason hereof, He ought as for the people, so also for Himself, to offer for sins, and no man taketh this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. Kino-compare po dito, mga kaibigan, yung Old Testament at New Testament, which is ang pinupoint ang Kristo, na yung nag-obey pala sa kanya, yaong mga binili na po, yaong mga nabili ng kanyang sariling dugo, mga mananampalataya na bro Ron. Diyos ko, mali ka na naman dito. Ang tawag ito, Brother Ron, ulitin ko, expressions of acceptance. Gets? Expressions of acceptance. Ginamit po yung obey sapagkat sila po ay nag-accept na kay Kristo. Sila po ay sumampalataya na kay Kristo. Simpo kay Aaron po dito.
Bakit po nagkaroon sila ng gawain? Sapagkat sila lingkod na ng Diyos. Bakit nung wala ka pang pananampalataya, lingkod ka na agad? Hindi. Ito lingkod na. Ano ka ba? Debunk agad yung argument mo. Wala pong may nakatagyo yung circular argument mo. Ngayon, yung latag po natin, walang nagalaw kahit isa, bagkos nag-agree si Brother Ron. So, tinanong po natin, lahat bang sulat sa Bibliyang kaligtasan ay tama o mali? Hindi siya makasagot ng tama, hindi rin siya makasagot ng mali. Bakit? Bagkos hindi niya naunawaan yung Biblia. Kasi ika ay may dispensation, pambihirang dispensation lang. Wala pong dispensation ang kaligtasan. Ang kaligtasan, mula lumang tipan hanggang bagong tipan, Habakuk chapter 2 verse 4, same lang Brother Ron. Roma chapter 1 verse 17 pababa, same lang Brother Ron. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya ang katwiran ng Diyos na naibigay sa tao ang hindi nagbabago. Ang mga kaloob o ang mga regalo ng Diyos ay hindi nagbabago, pati ang pagtawag niya. Kaya ang kaligtasan ay regalo, hindi pa bago-bago. Ano ka ba? Ngayon, tinanong po natin si Efeso 2:8-9. Sabi niya, obedience involved daw ang sarili, upang maligtas. So sabi ni Apostle Paul, no? Dito pasahan natin, no? Sabi niya, involved daw ang sarili. Magkalaban sila ni Pablo, Magkalaban sila ni Brother Ron, Makita kayo sa langit, Brother Paul, baka mag-wrestling kayong dalawa, no? Sabi po dito, basahin natin. Magre-wrestling talaga kayo ni Pablo sa langit, bro. Ang sabi po dito, Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya, kayo ay nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at gawa. Yun ba? Hindi. Sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y, pinoint niya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Hindi sinabi na, involve ang inyong sarili sa pagkaligtas. Nako, sabi ko sa iyo, mag-wrestling kayong dalawa. At umamin naman pala si Brother Ron na tama si Apostle Paul na hindi involved ang sarili sa kaligtasan. Patay. At sabi pa ni Brother Ron, sa 9, not of workless any man should boast. So, sabi ni Ron, hindi rin daw involved ang gawa sa kaligtasan. Tapos yung obedience ika ay gawa. So, tanong ko sa kanya, yun bang bautismo ay gawa? Gawa. So tama ba si Apostle Paul na yung gawa ay hindi involved sa kaligtasan ayon sa Efeso 2:8-9? Tama daw. May problema ka talaga ron. Hindi ako ang may problema. Hindi rin ang Biblia ang may problema. Sadyang ikaw ang may problema. Bakit? Kasi nakasalig ang pananampalataya mo sa maling dispensation. Ang dispensation ay tumutukoy sa panahon, hindi tumutukoy sa pagbabago ng kaligtasan. Ano ko ba? Ang dispensation, tumutukoy po sa panahon ng magulang, panahon po ng propeta, panahon po ng mga Kristiyano. Hindi po kaligtasan, bro. Yan ang dispensation in Hebrews chapter 1, verses 1-2. Yan po yung dispensation na tinutukoy sa Biblia. Hindi po tumutukoy sa pagbabago ng kaligtasan. Mali ka dyan. Kaya, kung titingnan po natin, hindi niya talaga natutulan, mga kaibigan, knockout ang argument ni Brother. Hindi niya talaga natutulan yung 4 na punto natin. Ang una, justification by faith, not of works, in Roma chapter 3 verse 28. Then, ang number 2, salvation as a gift. So yung gift, ng konsepto po ng gift ay hindi pinaghihirapan, hindi involved ang sarili, hindi involved ang mga gawa, obedience, effort, lahat po ng gawa na pagsunod sa Diyos ay may effort. Kaya mali ang pagkaunawa mo sa John 3:36 at sabi mo, sa John 3:36, ang pag-refute ko sa iyo, wala kang tutol, tama ako doon. So admitted mo, debunk ang argument mo, ang circular argument mo. Next, pangatlo, salvation as a gift. Number 2, salvation as a gift. Walang bayad, hindi pinaghirapan, hindi involved ang sarili mo. Number 3, faith credited as righteousness, no? Nahiwalay apart from the good works, not of works. Yan pong mababasa. Number 4, no justification by the law. Yung command. Sabi mo kanina, hindi naman command. Talo ka talaga sa debateng ito, bro. Bakit? Ang mababasa natin sa Biblia, naligtas si Abraham, na-save si Abraham
by faith alone. Pag sinabi pong faith alone, wala na pong faith alone plus good works alone. Wala pong ganon. Faith alone. Brother Ron, yan ang nasusulat sa Biblia. Kaya, mga kaibigan, hindi na pamalian ni Brother Ron ang ating tindig. At sabi niya pa, contradiction. Walang contradiction sa paliwanag ko, malinaw ang paliwanag po natin. No? Bagkos ikaw ang umamin kanina na nagkontrahan yung argumento mo. Kontra-kontra at umagri ka sa tinitindigan ko na ang obedience ay bunga ng kaligtasan. Ano ba ang obedience, mga kaibigan? Obedience, an act or instance of obeying. No? The process of doing something, action. So ano po ba yung action doon? Igawa, action yan eh. So hindi na po involved. Sabi po doon, ano bang obeying? Obeying the commands or guidance. Yung sabi mo naman kanina, hindi naman yung ano doon, sa John 3:36, hindi naman yon command, sabi mo, kundi yan ay declaration. Debunk ka talaga bro, wala, hindi nakatayo. And Romans chapter 1 verse 5, yung obedience, ginagamit po ito, hupake. Hupake. No? Hupake. So, hindi po talaga gawa yan, kundi expressions of acceptance. Sometimes ang salita na ginagamit sa Bible, Brother Ron, ay changeable. Pag sinabi pong changeable, no? Literal ang nakasulat, pero yung kahulugan, hindi literal. Meron pong pinapatungkulan. Bakit? Hindi naman command. Bakit ka mag-obey without command? Di ba? Bakit ako susundin naman ako inutusan? Para kang Seventh-day Adventist, sumusunod na hindi inutusan. Okay. Okay mga kapatid, so tuloy-tuloy tayo. Dako tayo sa 7 minutes na second cross ni Brother Ron. Your time starts now, bro. Hello. So, question ko sa'yo. Ayon sa Hebrews 5:9, si Jesucristo ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng nagsisitalima o hindi nagsisitalima categorical? Hindi nagsisitalima literal. Kasi ang tinutukoy po diyan, ang tinutukoy po diyan, bro, ay expressions of acceptance. Expression of acceptance in verse 3, malinaw po yung mga binili po ng dugo ni Kristo, yun po ay nagkaroon ng resulta sa kanilang mga pamumuhay. Yan yung good works. Hindi po nakalagay diyan. Okay. So, base sa Hebrews 5:9, magkaroon ng eternal salvation, yung nagsisitalima. Sa iyo, hindi nagsisitalima. Tanggap mo yun. Tanggap ko Yes, na or no? tama po. Yes, tanggap ko yun na tama yung Biblia at tama po ako sapagkat ang Biblia, bro, ay changeable yung salita at ang tinutukoy po doon yung mga binili ng dugo ni Kristo in verse 3. Actually, kulang ka lang talaga sa comprehension at saka sa context kung titingnan mong talatay, atras mo lang ng konting konteksto, bro. Kaya mali ang pagkaunawa mo dyan sa talatang yan. Ngayon, sabi mo obedience, ano ang sinunod nilang, ano ang inobey nilang gawain yan? Wala. Paghandog, naghandog din sila ng sarili nila, mali ka dyan. Next question. Okay, so hindi mo tanggap na magkakaroon ng eternal salvation ay yung tumatalima. Hindi mo tanggap yan. Hindi ko tanggap sapagkat mali ang pagkaunawa mo sa talata. May tinatawag na tayo, bro, na expression of acceptance. Hindi mo nakukuha. Nilang bisis ko na po tinuro sa'yo, pero hindi mo pa rin nakukuha. Yung expression of declaration, hindi mo pa rin nakukuha. Malinaw po doon sa Hebrew, chapter 5, verse 9, si Kristo daw ikang gumawa, hindi tao. So ngayon, gagawa ka, ba ipako ka rin sa cross, bro? Next question. Okay, so next question. Ayon sa John 3 verse 36, ano daw yung estado ng may eternal salvation? Ito ba Ano yung po? hindi na... Dahil lang, wait. Sige. Ulitin ko, brother siya. Ano daw yung estado ng may eternal salvation? Ito ba yung hindi na siya kinapupuotan ng Diyos? Yes or no? No. Kasi tandaan po natin, yung may mga eternal life, tandaan po natin,
kinapuputan yung masamang gawa, bro. Ano ka ba? Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 5. Ang tinutukoy po dyan sa John chapter 3 verse 36, atras lang po sa 16. Ano ho ba ang estado? Mayroon doon siyang buhay na walang hanggan. In John 3:15, save. Yan yung estado, state, position niya. Kaya mali pagkaunawa mo dyan. Ano po ba ang kahalagahan ng recipient at saka yung commander? Okay, next question. So, ibig sabihin, Pastor, yung verse 36, naintindihan natin base doon sa verse 16. Yes or no? Verse 15, 16. Yes. Ligtas. At hindi po sinabi dyan, oy, for by grace are you saved through obedience. Wala. Through faith. Not of ourselves. It is the gift of God, not of works. Hindi talaga, bro. Included ang gawa. Next question. Okay, next question. So tanggap mo na sumasampalataya ka sa tagapagligtas pero ang sinasalita ng tagapagligtas hindi makakapagligtas, yes or no? Alin? Objection? Very complex question. Paki-clarify ng question. Yeah. Clarify Pag-clarify. daw. Ito, ha? More. Napakalinaw, kapatid, na naintindihan kita. Kaya kinaklarify kita. Yeah, pag-clarify ng question mo ulit, bro. Refresh. Uulitin ko. Refresh. Ang nananampalataya ka sa tagapagligtas. Pero ang sinasalita ng tagapagligtas hindi makakapagligtas. Yes or no? Ano, mali po yung ano mo, mali yun. Bakit po? Unang-una, anong sinasalita dyan? Wala akong sinasalita dyan. Ang sabi yan ay, Wait lang. sumagot na po. Wait lang. Bro Ron? Anong categorical lang sinagot niya? Yes or no? Okay. Ang sabi ko na, kung base nga sa unawa mo ay no. Bakit? Kung titingnan kasi natin dyan, no, kung titingnan natin sa talata, hindi po sinabing obedience dyan, John 3:16. No? Sapagkat inibig ng Diyos ang salibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumunod, mali, upang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Period. Ang ganda ng talatang Next yun. question. Next question, please. Okay, next question. So ang obedience hindi na kailangan para makakuha ng eternal salvation. Yes, excluded. No, ang obedience tulad ng mababasa natin, no, sa unang Juan chapter 5 verse 13. Meron kayong buhay na walang hanggan sa inyong mga nanampalataya. Hindi po sinabi sa inyong mga sumunod ng aking kautusan, gumawa ka ng bautismo. Wala pong gano'n eh. Malinaw din ang suporta ni Apostle Paul, not of selves and not of ourselves, not of works. Ang ganda ng talata, nagkakaisa sila. Next question. Okay, next question. Okay, ayon sa John 3:36, ano daw yung estado ng may eternal salvation? Ito ba yung hindi na siya kinapupuutan ng Diyos? No, 'di ba? Sabi mo no. Ano lang? Bakit po? Ang tinutukoy kasi, pag sinabi hindi kinapuputan, yung gawa kasi ng mga mananampalataya na hindi kaya-aya through physical, hindi talaga yun. Alam nga, mapiplace mo ang Panginoon sa pagsisinungaling mo. Igalit ang Diyos sa mga pagsisinungaling. Kaya nga, in Hebrew chapter 5, verses 6 to 12 at to 11, may disiplina yung may buhay na walang hanggan. Kaya nga, hindi po sinabi dyan, alone. Wala pong sinabi doon eh. Kaya mali pagkaunawa mo dyan. Ang tinutukoy po dyan ay eternal punishment. Next question. So ano ang requirements sa John 3 verse 36 para hindi ka na kinapuputan ng Diyos? Dapat bang tumalima? Yes or no? Ano? Hindi po requirements ang dapat tumalima. Wala pong command. Ayon sa John 3:36, malinaw ang requirements dito na faith para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at ikaw ay maligtas. Yung faith, sabi po ni Apostle Paul, ay bukod ang gawa sa faith. Okay po. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. At ako tayo sa final conclusion, syempre mauna dito si Pastor Dino. Bro Ron, pamute mo na bro. Medyo... Sorry. Okay. So, Pastor Dino Diaz mga kapatid, sa kanyang final conclusion,
At bilang negative mga kapatid, sa topic na the obedience is essential to have eternal salvation. Pastor, your time starts now. Ayun, maraming salamat mga kaibigan at kapatid ko kay Kristo. Hello? Malinaw? Okay. So malinaw na yung ating posisyon na tinutulan po natin ang latag ni Brother Ron. Okay po, delikata Brother Rasha. Ayan, tinutulan natin ang posisyon ni Brother Ron. At hindi niya napatunayan yung paksa, no? Na aming napag-usapan. Ito, linawin po natin yung paksa kanina dito po sa aming sana yung GC namin, no, na ang obedience ay necessary to have I will prove that obedience is essential to have eternal salvation. So sabi niya, I will prove. So hindi na prove. Bakit? Debunk ko lahat. Bakit? Kasi malinaw ang talata talaga sa John 3:36. Ang tawag diyan, expression of declaration, that is acceptance. Hindi po activity, Brother Ron. Kasi kung may activity, involved dapat ang gawa. Ano yung gawang binanggit yan? Wala. Sabi mo. Kasi declaration, that's not command. Knock out yung argument mo. Same sa Hebrew chapter 5 verse 9. Ang tawag dyan, expression of declaration. So Pastor, paano natin matanggap? Ngayon yung pang pagtanggap ay gawa ba yun? Verb ba yun? Gawa ba yun? Tandaan po natin may verb na active at inactive. So doon po, hindi po doon, pag sinabi pong inactive, hindi involved ang gawa. Tulad pa ng termino ginamit natin ay passive reception. Passive reception, yan yung termino na tumutukoy sa pagtanggap na excluded ang ginagawa o ang pagsunod o gawa. Tulad ng mababasa natin, no, sa Juan 1:12, tinanggap sa pamagitan ng pananampalataya, at sabi ni Apostle Paul, yung gawa, yung pananampalataya, hiwalay sa gawa. Kaya nagkaroon ng distinction sa Efeso 2:8, for by grace are ye saved through faith, not of ourselves. Hindi involved ang sarili sa faith. Hindi involved ang gawa. Hindi involved kung anong meron kang katangian. Not of our works. Dalawa not ourselves, not of our works, ergon. In all application. Lahat ng gawa, bro Ron. Bautismo sa tubig, hindi nga dahil gawa yon. In all application, obedience, effort. Effort niya kamo eh. Hindi talaga. Malinaw po ang tindig ko, walang may nagalaw si Brother Ron. Pero yung talata niya, tamang talata, maling unawa. Hindi niya inaral pala ang Greek, hindi inaral ang terminology ng talata, ang konteksto, ang prinsipyo. Hindi inaral. Bakit? Kasi pick and choose. Circular argument, pikot-ikot lang. Wala pong puntos yung mga latag at hindi mo alam saan nagsimula, di mo alam kung saan magtatapos, at di mo alam kung anong essence o messages ng kanyang presentation. Ang ganda ng presentation ko. Ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng pagsunod. Mayroong 4 na puntos. Yung 4 na puntos hindi na pamalian ni Brother Ron. So mamaya, wala na tayong oras para sagutin yung kanyang accusations pa sa atin, pero kung bibigyan tayo ng pagkakataong makasagutin talaga natin, at bigyan tayo ng pagkakataong makapagtanong, tatanungin pa rin natin. Kasi nga, tandaan po natin, ang original Baptist Faith Defender, naninindigan na ang latag at tinitindigan nito ay katotohanan at ito'y hindi matutulan sapagkat ito ay biblical at turo ng ating Panginoong Hesukristo ng kaligtasan ay hindi dispensation. Ang dispensation ay tumutukoy sa panahon, hindi sa kaligtasan. At ang regalo na kaligtasan ay hindi nagbabago. Tandaan po natin, faith alone, letra por letra, mababasa. Pag sinabing faith alone lang, wala nang another alone. Brother Ron. Kaya,
magtataka kayo, iwanan na yung brother yung United Pentecostal, magbabaptist na yan, maniwala kayo ngayong gabi. Ngayon, mga kaibigan, uulitin ko, mula nung unang tindig hanggang sa ngayong konklusyon, matibay ang ating argumento na hindi tumindig. Ang obedience ay essential para magkaroon ng buhay na walang hanggan para sa kaligtasan. Debunk talaga yon lahat. Ayan. Thank you. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. Dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na ang obedience is essential to have eternal salvation. And Brother Ron, your time starts now, bro. Okay, so muli magandang gabi sa lahat ng mga kapatid. So, conclusion, kasi base sa resulta ng debate, base sa mga talata at sa paksa na related doon sa talatang ginamit ko, wala ka talagang naigiba, Pastor Dino. So ngayon, ikaw yung negative, ako yung affirmative. Bakit ikaw ang magtitindig? Dapat ikaw ang gigiba. So ngayon, para pala sa'yo, ito ha, since sa'yo as negative, ang obedience ay hindi makakapagligtas, therefore, I conclude. Kasi nakasulat you have eternal salvation, sumampalatay ka. At the same time, you have everlasting destruction. Pastor Dino, base sa ating pag-uusap ngayong gabi, John 3 verse 36, ang linaw naman eh. Bakit kailangan mo pang anuhin ang talata? Nakasulat naman eh. So, sa kondisyong hindi ka pa tumalima, ligtas ka na, at the same time, inapuputan ka talaga ng Diyos. Hindi ako nalalayo sa topic, ako ang affirmative dito. Ngayon, pumapasok ka doon sa Ephesians 2:8, para pala sa'yo, ang topic is works. Meron namang works na walang kinalaman sa pananampalataya. Kaya nga, in-specific ko obedience, obey. Ngayon, sa'yo, minimix mo ang man's own righteousness at saka yung God's work righteousness. Kasi yung bautismo sa'yo, kabilang doon sa verse 9 at saka verse 10. Diyos ko naman, not of works. Tapos pagka verse 10, good works. Minimix mo naman palang ang good works doon sa not of works. Inilinaw na nga not of works. So sinabi ko sa'yo kanina, John 6:20 to 29, paano malalaman, Pastor Dino, nga magagawa mo yung, nakasulat doon, magagawa ang God's work, righteousness. Ano daw? Ang sumampalataya kay Jesucristo. Ano ba ang pananampalataya kay Jesucristo? Isip-isip lang? Pastor Dino? Kaya nga may obedience nakasulat sa Hebrews 5:9 Regardless ano ang sinasabi mo dyan, nakasulat yan Tapos ang topic related doon. Napapakaw ka lang sa Hebrews, sa Ephesians 2:8-9. Yung man's own work righteousness at saka yung God's work righteousness. Tawag nito, hinalo mo, inisa mo ba? O hindi mo pala alam na yung pagsunod sa bautismo, God's work of righteousness yun. Kasi ang doon, ang requirements, sumampalataya kay Jesucristo. Ano bang sinasabi ng tagapagligtas mo? 'Di ba? Sumunod sa bautismo na inutos niya. Ngayon, wala tayong tutol sa acceptance. Alangan naman, ina-accept mo si Jesucristo at the same time, suwail ka. Meron bang ganong nananampalataya, Pastor Dino? Tapos pinag-uumpog mo ang mga sulat ni Pablo. Ngayon, ang obedience ba optional o essential? Hindi mo kinalang Hindi ko natanong sa iyo to Nanampalataya ka, acceptance, does that mean iisipin mo lang ang pagsampalataya mo kay si Kristo? Kay mahirap naman, Pastor Dino, na nananampalataya ka sa tagapagligtas. Pero ang sinasabi ng tagapagligtas, hindi makakapagligtas. Ayun. Acts 11:14. Siyang nagsasaysay sa iyo ng salita na ikaliligtas mo. Salita ba yan ng Panginoon na ikaliligtas mo? Alam mo ba sino to? Si Cornelius ito. Ngayon,
Nabautismuhan ba si Cornelius dyan? Kabilang ba sa remission of sin? Ang bautismo na pinapangaral ni Pedro? The same apostle, Pedro. Siyempre kabilang. Mayroon bang acceptance of Christ? At the same time, hindi pa napapatawad ang kasalanan mo? To, mahirap kasi to na nananampalataya ka sa tagapagligtas at pero ang utos o pagsunod sa tagapagligtas hindi makakapagligtas. Ikaw ang negative. Pinagsasabong mo yung Ephesians 2:8-9 doon sa Hebrews 5:9. Tapos tinanong kita, hindi nagsisitalima daw ang ayon sa Hebrews 5:9. Diyos ko, Pastor Dino, nakasulat yun eh. Tapos dito, tinanong kita, tanggap pala karoon ng salvation na yung tumatalima. Time. Hindi daw tanggap. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating debate ngayong gabi. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat. Bro Ron, mauna ka. So, pasalamat, unang-una, Brother Rasha, pasalamat ako sa Panginoon kasi ang pag-uusap namin, isang matiwasay na pag-uusap. At saka, okay din kausap si Pastor Dino, no? Then, ikalawa, siyempre kay Pastor Dino, nung hinamon ko siya, tinanggap naman niya. So, nagpapasalamat ako sa oras na ginugol mo dito ngayon, Pastor. Then, katatlo kay Brother Rasha sa pagiging patas na moderator, no? So, yun, at saka i-replay nyo lang yung debate namin. Thank you. Okay, pasalamat din, Pastor Dino. Ayun, maraunang-una nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang salita. Sabi niya nga, no? Ang langit at ang lupa ay lilipas sapagkat ang kanyang salita ay mananatili, no? Ayan, pangalawa, salamat kay Brother Ron, no, sa pagkakataon hinamon niya tayo. At alam ko, Brother Ron, na pagdating sa argumento, hindi lang magtatapos dito. Malay mo, may susunod tayong pag-uusapan. Napakaganda. Maganda kausap si Brother Ron, no? At saka salamat din sa ating moderator sa platform, bro. Maraming salamat sa pagugol mo ng time. At sana po sa mga taong nanonood, huwag kayong magtanim ng sama ng loob, ay argumento lang. Kumpara po natin ang ating pag-aaral. Tandaan po natin ang nag-o-observe. Tandaan po yan ang mga matatalino. Tanggapin po yung pag-aaralan. Tama yung sabi ni Brother Ron, replay po ninyo ang aming pag-uusap at napakaganda. Marami kayong mapupulot na pag-aaral at maunawaan nyo lalo. Ayan, at maraming salamat sa ating mga supporters, baptisman o hindi, na narito, nanood sa aming pag-uusap. God bless sa inyo at magandang gabi. Matulog po tayo ng mapayapa at masaya. God bless everyone. Rasha TV, gusto din mapasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pag-moderate. Gusto yung sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa durang ito, nandito si Brother Ron ng Oneness, mga kapatid, Apostolic, at dito din si Pastor Dino Diaz, mga kapatid, ng Baptist. At pwede niyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa ating live platform, mga kapatid. At dyan sa mga naghahamon, hindi ko masyadong nabasa yung mga comment ninyo. Pero please, mga kapatid, mag-PM kayo sa kanila kung meron kayo mga ganun. Or sa akin dahil ipaparating ko sa kanila, mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, at yung ating Facebook, paki-follow ako. At kung gusto nyo magsuri sa pananampalataya na pinapahayag ni Brother Ron, you can follow him, and also Pastor Dino sa Baptist, mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out.